So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time, sasagot ulit tayo sa mga katanungan ng ating mga subscribers na nagtatanong. Dahil kayo po ang aking gustong unahin, gustong matulungan, kaya po tayo ay gumawa ng ganito klase ng channel. Kaya mga kamanok, kung gusto nyo po yung mga videos, mga advices na ginagawa ko, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment din dito. Kung ikaw man is baguhan, ikaw man ay newbie pagdating sa pagmamanok, yan po ang gustong-gusto kong nanonood dito sa ating channel sapagkat mas madali po nating i-educate. Madali nating maturuan sapagkat wala pa silang ganong kaalaman pagdating sa pagmamanok. Kasi yung ibang magmamanok, kapag masyado ng maraming kaalaman pagdating sa pagmamanok, hindi na po sila nakikinig. Hindi na po sila nagbibigay ng oras para alamin pa yung ibang mga bagay tungkol sa pagmamanok. Ang nasa kanila lang sarili is alam ko na ang lahat, hindi ko na kailangan pa ng kaalaman na galing sa iba, which is mali po yun. Mga newbie, ako nagsasabi sa inyo, maging bukas lang po ang inyong isipan, maging open-minded lang po kayo sa lahat ng bagay tungkol sa pagmamanok. Kung ano man yung naririnig ninyo, maririnig ninyo, kuhanin nyo po or i-adapt nyo po kung alin po sa tingin ninyo makakatulong sa inyong mga alaga. Anyway, so malalaman nyo rin po yan, yung aking mga sinasabi pagdating ng panahon. So mga kamamay, if ever na nagugustuhan nyo at nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat at simulan na po natin ang mga mga tanong na ating sasagutin sa comment section. So unahin muna nating sagutin itong si Ronald Resmata. Ayan, mega shoutout idol. So ang tanong niya, Idol, matagal po bang masira ang fermented Jackie Oats? Ayan, so ang dami talagang nagtatanong, nagtataka kung hindi ba ito napapanis. Ito mga kamanok, papakita ko po sa inyo. Meron po ako dito, ang bigat. Meron po ako ditong bagong ibinabad. Isang taro po ito. Puno po ito ng Jackie Oats. Okay? So papakita ko po sa inyo kung ano po ang itsura ng Jackie Oats. Tsaka yung fermentation ng Jackie Oats. Ito po mga kamanok, punong-puno po ito ng Jackie Oats. Yan po. Hindi ko po maipakita ng maayos kasi baka po matapon. Okay, so napakaganda. Napakabango. Manamis-namis. So manamis-namis pa ang amoy niya ngayon kasi day 2. Day 2 pa lang itong ating ibinabad na ito. So, pagka po kayo gagamit ng kutsara, for example, hahaluin niyo po ito, kailangan hugasan niyo po ito. Hugasan niyo pwedeng sa sagripo, pwedeng kung anumang tubig, basta pupunasan niyo po, tutuyuin niyo po. Alright? So, ito po mga kamanok, makikita niyo, ito po yung fermented Jackie Oats, day 2. Humihilab na po sila, pero hindi pa to yung sagad na nutrisyon na kayang ibigay ng fermented Jackie Oats after 7 days pa. Kapag meron na po itong bula-bula, may foam po ito sa ibabaw na kulay puti. Okay? Parang lumalapot-lapot na po ito. Sa ngayon, ang tubig po nito mga kamanok, medyo malabnaw pa. Pero pag ito po ay lumapot na, yun po ang kagandahan ng fermentation ng Jackie Oats. Gano'ng katagal bago ito masira? Ito, sinisigurado ko po sa inyo mga kamanok, kahit umabot siya ng 3 to 4 months na nakababad, kahit umabot siya ng 3 to 4 months na nakababad dito, basta may tubig pa rin sa ibabaw. Ang pag-aalaga po ng Jackie Oats, mga kamanok, kung alam po ninyo, nalulubog na po yung oats, what I mean is maiigahan, huwag nyo na pong takalin o sandukin yung sabaw. Okay? Puro oats lang po ang sandukin ninyo. Kung alam nyo pong maiigahan kung alam nyo po na bumababa yung tubig, nauubusan ng tubig, saka lang po kayo maghahalo ng tubig ng Jackie Oats kung marami po, kung masyado pang masabaw. Pero kung hindi na po ito masabaw mga kamanok, oats na lang po ang inyo munang kuhanin hanggang sa magpantay muli ang oats at yung tubig. Para sa ganon yung fermentation, dire-diretso, mas gumanda, mas dumami ang good bacteria. Yung iba, after 4 days, ayaw nang gamitin After 4 days, takot na Panis daw, amoy panis. Normal po yun mga kamanok. Yun po kasi ang fermentation process na tinatawag. Hanggat may nakikita kayong mga foam sa ibabaw, healthy po yun sa ating mga alaga. Yan po ang natural enzyme na kailangan ng ating mga alaga para sa healthy gut,
para sa maayos at healthy na panunaw ng ating mga manok. Kung kayo po ay masyadong matatakotin, masyado po kayong iyakin pagdating sa inyong mga alaga, wala po kayong mararating. Wala po kayong malalaman. Sapagkat sa kabila ng risk, sa kabila ng tapang po ninyo sa mga bagay na ginagawa ninyo pagdating sa pagmanok, diyan nyo po makikita ang totoong sagot sa inyong mga katanungan. Hindi po yung pinangungunahan kayo ng takot. Ay kamanok, amoy panis na ayokong ibigay, baka kung mapano yung manok ko. Hindi po mga kamanok. Ako po ay nakapag-experience na nito, inabot po ng 4 na buwan bago naubos at hanggang huli, hindi tayo iniwan ni Jackie Oats. Hindi tayo iniwan ng fermented Jackie Oats na bigyan ng maayos na bitamina, na maayos na pangangatawan ng ating mga alaga. Kung kayo ay may mga manok dyan na putlain, mga manok na payatin, mga manok na sobrang tataba at bibigat, ito pong si Jackie Oats ang inyong kailangan. Napakaganda po nito mga kamanok. Alright? So, yun lang po. Kung gaano po katagal bago ito mapanis, hindi po ito napapanis. Masisira lang ito kung sakaling maiigahan po ng tubig pag nangingitim yung ibabaw. Sabi ko nga palagi at billing sa inyo, sa araw-araw na paggamit ninyo ng Jackie Oats, inyo pong haluing maigi. Okay? Para sa ganun, mag-circulate po mga kamanok yung tubig. Para po yung ibabaw hindi po matuyuan. Kung sakaling matuyuan mo yung ibabaw, pupunta ulit siya sa ilalim para mag-ferment. Okay, hindi po masisira. Maantala po yung pagkasira at mas gaganda muli at mas dadami yung good bacteria. Napakabango. Napakabango. So, subukan nyo pong mag-order dito mga kamanok. Ilalagay ko po sa video ito. Hindi ko alam kung saan dito lalabas. Basta pag may lumabas na Jackie Oats, i-click nyo po yun. Doon po kayo makakakuha. Okay? So, isang tanong pa lang to pero ang haba na kagad ng kasagutan natin. Kasi alam nyo, sa pagmamanok, napakatagal na aralin ang pagmamanok. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong sistema, which is dapat doon po tayo nagiging open. Kahit tayo ay matagal na sa pagmamanok, open dapat ang ating isipan para makinig. Hindi kesyo, baguhan tong kausap mo, hindi ka na makikinig. Hindi kesyo, matagal ka lang sa pagmamanok, ikaw lagi ang pakikinggan. Okay, dapat makinig kayo sa mga baguhan, may matututunan kayo. Naniniwala ako na sa bawat nagsasalita, meron kayong matututunan. Huwag niyong i-adapt yung alam niyong hindi tama. I-adapt po ninyo yung alam niyong makakatulong sa inyong pagmamanok. Okay? So, let's proceed to our next question. So, ito galing kay Leia Sim Rehalag. Ayan. So, ilang buwan ba dapat patukain ng one day, one eat ang mga manok? Salamat, boss. Actually, pwede po itong pang-maintenance. Kung kayo man is may mga pupuntahan, pwede rin po. Kahit ako dito mga kamanok, maintenance, o kung kayo man is may mga imbitasyon na pupuntahan, one day, one eat pa rin po mga kamanok. Yung iba talaga nagtataka, nagugulat, nag-iisip, paano yun? Pwede ba yun? Baka mamayat yung manok, hindi po. Hindi po na mamayat yung manok sa one day, one eat. Sa katotohanan mga kamanok, ito nga po yung pinakamagandang way ng pagbibigay ng pagkain para sa ganon, maging healthy yung katawan ng ating mga alaga. Kasi, pag 2 times po kayo nagbibigay, masyado pong nag-i-store ang katawan ng fats. Depende po sa pagkain na inyong ibinibigay. Kung high in carbohydrates, high in protein, nagkakaroon po sila ng taba. Nai-stored po. Lalo na kung 2 times per day kayo magbigay ng pagkain, tapos overfeeding pa kayo, bumibigat. Tapos masyadong madaming uminom ng tubig, bumibigat talaga. So, I advise one day, one eat po ang gamitin po ninyo. Isang beses lang po kayo magbibigay ng pagkain. Maghalo lang kayo ng fermented Jackie Oats para talagang makita nyo yung pagbulto ng katawan, paggaan ng katawan, pagtintab ng balahibo, pag-healthy ng manok. Okay, masigla, magalaw, healthy at happy po ang manok pag one day, one eat. Tapos, ito bang maganda, pag nagbigay kayo ng pagkain, ang bilis. Halos hindi sila lumilingon sa kung saan-saan. Nakafocus lang sila dun sa pagkain, kain lang sila ng kain. Yun po ang sign na healthy po ang isang manok. Okay? Tinatanong mo kung hanggang kailan papakainin ng one day, one eat, pwede po yung hanggang ngayon at hanggang magpakailanman. Pwede po yun. Alright? So next question. Okay, so hanap muna tayo dito. Eto. Galing kay Oledario Nabasca. Ayan, boss. Ano po ang magandang gawin sa inahin at tandang ko? Kasi
Maganda naman ang mga itlog kaso walang napisa, na priming ko naman. Alright? So, magandang inahin, magandang tandang, na priming naman niya. Tapos yung mga itlog, hindi mga napisa. Ano ang mga factor nito? Unang-una mga kamanok, check nyo po kung ano po yung mga sistema na inyo ginagawa sa breeding. Baka mamaya yung mga itlog, nilalagay nyo ng markings, pero pentel pen ang gamit ninyo. O kaya naman, ball pen ang gamit ninyo sa pagmamarking. Hindi po tama yun. May mga kaibigan po ako dati na hindi pa masyadong marunong pagdating sa pagmamanok, hindi pa nila alam, nag-iipon ng itlog. Pero ang ginagamit nilang markings, pentel pen o kaya ay ball pen, which is hindi po yun recommended. Pumapasok po sa loob ng egg yolk o sa loob ng itlog yung ink, which is yung po ay hindi nakakatulong sa ating mga itlog para mas maging healthy. Napapabilis po nito ang ika nga ay yung pagiging malusog ng similya doon sa loob. Nakakahadlang po yun upang mas tumagal yung fertility ng manok. Pag po ballpen o pentel pen ang inyong ginamit, ay advice po pwede po kayong gumamit ng lapis. Mas maganda ang lapis o kaya ay Crayola. Pwede po yun. Okay? So, yun yung unang factor. Pangalawa naman mga kamanok, baka lugon po ang inyong mga materyales. Baka lugon mga kamanok. O kaya naman, possible kulang sa vitamins, vitamina. Kailangan po ay present lagi dyan ng vitamin A, D, and E para sa ganun, mas mabilis po ang fertility. Pangatlo, baka masyadong stress yung manok. Kaya naman, masyado pang bata. O kaya naman, ano pa bang mga factor na hindi nagkakaroon ng similya? Yun nga, lugon. Baka lugon, malaking factor yung lugon. Tapos, ano ba? Payat ang manok. Kailangan po kasi maganda yung manok. Kailangan maganda yung pangangatawan, healthy yung manok. Baka kasi mga putlain, possible mababa rin po yung fertility rate ng isang inahin pagka ganon. Kaya naman masyadong bata po yung tandang, inyo pong ilagay na sa breeding. Okay? So, anong dapat gawin? So, pwedeng magbigay ka ng mga vitamins, especially breeder ADE, vitamin ADE, o kaya magbigay ka ng mga injectable supplements like Vitamax, o kaya naman sa pagkain natin daanin, maghalo kayo ng fermented Jackie Oats para bumulton na magaan, walang tabang yung mga materyales para sigurado tayo na walang pikos yung inyong mga inahin. Kasi mamaya umiitlog dahil sa patuka. Okay, masyadong mataba, umiitlog dahil sa patuka. So, hindi talaga mapipisayan. So, sa ngayon, ijeta nyo yung manok, tapos yung tandang, bigyan ng mga masasarap na pagkain, injectable supplements, testosterone na booster like Respigen 15, B12, pwede po yan. Okay, so hopefully next time makapagpapisa ka na sa iyong mga palahi. Alright? So last question muna tayo, ano? Ito galing kay Samuel Alquiza. Ayan, so good day idol. Nasa ibang bansa po ako. Ask ko lang po idol, ano bang dapat gawin sa payat na manok para tumaba? Kasi may mga manok po ako sa Pinas, walang hilig sa manok yung taga-alaga, kaya walang alam. Okay? So, kung walang hilig, pero masipag naman, willing to learn, wala problema dyan. Anong dapat gawin? Malaki ang ginagampanan ng pagpupurga mga kamanok. Yun nga lang, problema mo kung hindi marunong, hindi mahilig, ay humawak ng manok, problema talaga yan. Kailangan meron ka diyang isang handler o isang nag-aalaga na marunong humawak at sumunod sa instruction. Mahalaga ang magpurga. Monthly magpurga ka or every 3 weeks, sigurado ako. Every 3 weeks, walang panahon at oras na talaga makapag-propagate yung mga bulate sa loob ng katawan. Anong advice kong pampurga? Halo-halo po dapat. Sa unang 3 linggo, magbigay ka halimbawa ng astig. After 3 weeks, magbigay ka ng City William. After 3 weeks, magbigay ka ng Hammer. After 3 weeks, magbigay ka ng Pacquiao. After 3 weeks, magbigay ka ng Vermex. Every 3 weeks, magbigay ka ng yung natural, yung bunga. And ulit-ulitin mo lang yon. Walang dahilan para hindi bumultong yung mga alaga. Then, sa pagkain, maghalo ka ng fermented Jackie Oats. Sigurado ako, bubulto yan. Gaganda ang katawan, magiging healthy, magiging masaya ang mga manok ninyo. So far, yan lang muna sa ngayon. Huwag niyo rin kalimutang paliguan. Mas makakatulong kung paliliguan niyo regularly or kaya naman 2 times per week or 1 time per week. Okay na po yun. Makikita mo, ang ganda ng balahibo, ang ganda ng katawan. Tapos magana pang kumain. Mag 1 day, 1 eat ka. Isang beses ka lang magbibigay pero timbangin mo ang pagkain. 60 grams, 60 to 65 grams ang ibigay mo. Sigurado, pasok sa katawan lahat ng nutrients na yan.
bubulto, gaganda ang katawan, tatakaw, tataas ang appetite, wala kang magiging problema sa manok. Bigay ka lang ng bigay ng pagkain, ubos ng ubos, pero bumubulto. Alright? So, yan lang muna sa ngayon mga kamanok, ang mga bagay na kailangan nyo pong pagtuunan ng pansin sa mga sinagot kong katanungan. Sana nakatulong. Kung nakatulong sa iyo, kung sa tingin mo maganda yung ating segment na ganito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa ating bawat video na ginagawa. So far for now, see you for our next vlog mga kamanok. Mahal ko po kayo. Paalam.